Hindi pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang panukalang batas para sa Coconut Farmers and Industry Trust Fund o COCO Levy dahil labag ito sa konstitusyon at kulang sa depensa kontra katiwalian. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Labag sa konstitusyon ang nakasaad sa Senate Bill No. 1233 at House Bill No. 5745 kaya hindi nilagdaan ni Pangulong Duterte ang panukalang batas na lilikha sa Coconut Farmers and Industry Trust Fund. Nakasaad sa Article 6, Section 29, Paragraph 3 ng 1987 Constitution na lahat ng perang nakolekta sa anumang buwis ay dapat gamitin lamang kung saan ito nakalaan at ang matitirang pondo ay mapupunta sa General Fund ng pamahalaan. Subalit sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund Bill, ang 76 billion pesos COCO Levy Fund na nakolekta noon sa mga magniniyog sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang gagamitin sa paglikha ng Trust Fund. Hindi nilagdaan ni Pangulong Duterte noong nakalipas na linggo ang panukalang magpapalakas sa Philippine Coconut Authority o PCA dahil batay umano sa mga probisyon, walang katiyakan na ligtas ang COCO Levy Fund at hindi magagamit sa katiwalian sa ilalim ng bagong PCA. Binigyang diin ng punong ehekutibo na bagaman bahagi ng legislative agenda ng kanyang administrasyon ang panukala, hindi ito sumasalamin sa mithiin ng pamahalaang magamit ng husto ang COCO Levy assets at funds sa kapakinabangan ng mga maliliit na coconut farmers. Umaasa naman ang Pangulo na makikipagtulungan pa rin ang Kongreso sa paglikha ng panibagong panukala na katanggap-tanggap para sa lahat. Samantala, veto din ng punong ehekutibo ang ilang bahagi ng Tax Amnesty Bill, partikular na ang General Amnesty Program para sa lahat ng taxpayers na hindi nakapagbayad ng kaukulang buwis mula taong 2017 pababa. Ayaw niya ng General Tax Amnesty. Bakit po? Kasi nga, that will encourage them not to pay taxes in the future. Kasi, anyway, meron naman General Tax Amnesty pagdating ng panahon. Wala ring inilagay na probisyon ng Kongreso upang luwagan ang Bank Secrecy Law alinsunod sa international standards na magiging pangontra laban sa nagsusumite ng maling deklarasyon ng kanilang asset at net worth. Kaya umapela si Pangulong Duterte na magsumite ang Kongreso ng panibagong General Amnesty Bill na may kasamang probisyon para sa lifting ng bank secrecy para sa fraud cases, otomatikong palitan ng impormasyon at katiyakang totoo ang idineklarang asset at net worth ng isang taxpayer. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Nagpahayag naman ng sama ng loob ang ilang grupo ng mga magsasaka ng niyog matapos i-veto ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang Coconut Farmers and Industry Trust Fund Bill. Hinamon din ng mga magnuniyog ang Pangulo na tuparin ang kanyang campaign promise. Ito ang balita ni Grace Cassie. 7 taon pa lang si Mang Eduardo natuto na siyang magkopra dahil ang mga magulang niya ay mga magniniyog sa Quezon. 13.50 kada kilo ang bentahan ng kopra sa kanilang probinsya at madalas ipinangungutang nila ang puhunan sa pagkokopra. Ganito anya kahirap ang mga magniniyog sa probinsya. Ang kondisyon lamang doon, papautangin kita, pero yung kopras mo sa akin mo ibibenta. Yun. Pag yung kopras ko sa kanya ibibenta, huli na niya ako. Kung ang presyo halimbawa ng kopras, tulad ngayon ay 13.50 raw, 1 kilo, sabi sa Quezon, kung ako sa kanya ay may utang, pwedeng pababain niya ang presyong bili sa akin. Kung normal na bintahan halimbawa 13 na napakababa ngayon, pwedeng bilhin sa akin ng 10 piso. Ang mga magsasakang gaya ni Mang Eduardo nagpulong kanina matapos nilang mabalitaang hindi nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Coconut Farmers and Industry Trust Fund Bill. Ang buong akala umano nila ay mapapakinabangan na nila ang 74 billion pesos COCO Levy Fund. Ang COCO Levy Fund ay ang mga buwis na kinolekta sa mga magniniyog noon pang panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. 2014 pa na magdesisyon ng Korte Suprema na ipamahagi ito sa nasa 3 milyong magsasaka sa buong bansa sa pamamagitan ng isang batas. Pero ngayong na-veto na ang batas na kanilang hinihintay, masama ang loob ng mga magniniyog. Labis kaming naiinis sapagkat nangako si Pangulong Duterte dun sa Katanawan nung nangangampanya pa siya. Ang pangako niya sa loob ng 100 araw, pagkatapos niyang maupo sa tungkulin ay kanyang
ibibigay sa mga magsasaka ng nyug itong coconut levy na matagal nang pinaghahangaran ng mga magsasaka sa nyug na mapunta sa kanila sapagkat ito'y tunay namang para sa kanila. Di po makatarungan, di po makatotohanan, at wala pong sapat na pinagbabatayan yung pagbito ni Pangulong Duterte. Naghahanda ng isang malaking protesta ang mga grupo ng magdiniyog upang iparamdam sa pamahalaan ang kanilang pagkadismaya. Ang Coco Levy Fund lang umano ang inaasahan nilang makatutulong sa mga magsasaka para magkaroon ng puhunan hindi lang sa pagkokopra kundi sa paggawa ng iba pang produkto mula sa niyog. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Tiniyak ng Malacanang na sapat ang mga probisyon ng Rice Tarification Law upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga magsasaka. Kabilang narito ang paglalaan ng 10 billion pesos na pondo bawat taon para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund na magagamit sa farm mechanization at binhi para sa mga magsasaka. Layo ng naturang batas na alisin ang limitasyon sa pag-aangkat ng bigas ng pribadong sektor, subalit papatawan ng 35% na taripa ang mga imported rice. Nangangamba ang ilang grupo ng mga magsasaka na baka malugi sila kapag binaha ang merkado ng murang bigas galing sa ibang bansa. May mga safeguards yun na mapoproteksyonan din sila. Tinututulan ng grupong Pamalakaya ang umano'y planong reclamation project sa Manila Bay. Ayon sa grupo, hindi sila tutol sa rehabilitasyon ng Manila Bay pero nangangamba silang ma-relocate ang nasa 100,000 pamilya dahil sa mahigit 1,300 hektarya na planong reklamasyon sa Manila Bay. Para sa mga taga-Baseco, ang Manila Bay ang pangunahing pinagkukunan nila ng kabuhayan sa pamamagitan ng pangingisda. Umaasa ang grupo na masusolusyonan ang planong pagpapalipat sa mga informal settler families o ISFs sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa lokal na pamahalaan ng Maynila. Hindi po solusyon ng relocation. Pag nirelocate po kami, parang pinatay mo na rin kaming mga mangisda at mga mamamayan na ang kabuhayan na nakaasa sa Manila Bay. Minamadali na ng Pasig River Rehabilitation Commission kasama ang Department of Public Works and Highways o DPWH ang paglilinis sa mga estero sa Maynila. Marami sa mga basura sa mga esterong ito ay napupunta sa Manila Bay. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Isa ang pamilya ni Noria Gimbasa matagal nang naninirahan sa gilid ng Estero de San Miguel sa Maynila. Kahit na mahirap ang kanilang kalagayan ay tinitiis na lamang nila ito dahil sa wala naman silang ibang mapupuntahan. Dati sinabihan na talaga kami na i-relocate. Yung iba, tapos na, yung iba hindi pa. Tulad ko, wala hanggang ngayon, nandyan pa. At saka kung ako naman ang pipiliin, gusto ko dito muna kasi nag-aaral yung mga anak ko dyan sa Jeronimo. Tinatayang nasa 50 pamilya ang naninirahan sa gilid na ito ng estero. Dahil sa walang maayos na palikuran o anuman tapunan ng basura, hindi maiwasan na may malaglag na basura sa gilid ng estero. Ang esterong ito ay konektado sa Pasig River na dumidiretso naman sa Manila Bay. Isa ang estero na ito sa Maynila na patuloy na nililinis ng Pasig River Rehabilitation Commission. At dahil na rin sa Manila Bay Rehabilitation, mas mapabibilis na rin ang rehabilitasyon sa ilang estero sa Maynila, katulong ang Department of Public Works and Highways. Lahat ng rehabilitasyon sa Ilog Pasig ay makaka-apekto rin kasi sa rehabilitasyon ng Manila Bay. Kaya naman very particular na rin ang DNR sa mga pag-improve na ating mga waterways. Kaugnay nito, inaasahang maging ang problema sa relokasyon sa informal settlers sa Maynila ay agad na mareresolba ng pamahalaan. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Maynila. Nagpaulan ng 3-point shot si The Triggerman Alan Kaidik sa laban kagabi ng San Miguel versus Alaska sa PBA Legends Return of the Rival. JJ Helterbrand at Vince Hizon humamada naman ng triple-double sa 3-point area para pangunahan ang Ginebra versus Pure Foods. Ito ang balita ni Bernardaris. Miller launches to Durantes. The pass, Durantes breaks it up. Johnny tries to counter. Miller, and listen to this crowd enjoy the moment. Durantes 3-0. Muli
Muling nasaksihan sa The Big Dome ang kalibre ng pulso ni The Triggerman Alan Caydic matapos magpaula ng 6 na beses sa 3-point area upang pangunahan ng San Miguel kontra Alaska Aces sa kanilang makasaysayang muling sagupaan sa PBA Legends Return of the Rivals Benefit Game sa Smart Araneta Coliseum kagabi. Santos can't control the ball, can't control it completely. Sa umpisa, mistulang kamustahan pa lamang ang dalawang kupunan. Masaya ang atmosphere at lahat pawang nakangiti. Lamang ng 1 punto sa first quarter ang Aces, 21-20. Is there excitement? Tila nagising ang triangle offense ng Alaska sa second quarter at lumamang sila ng 8 puntos, 40-32. Request na! Ito na! Ngunit pagpasok ng third quarter, rumatsad ang Beermen at naagaw ang Abante 62-59. This guy has not been taken. Nanariwa naman ang dugo na magkaribal na kupunan sa last quarter kung saan 6 na beses nagkaroon ng deadlock, ayaw patalo na magkabilang kupunan. No matter what happens. 4-3 ang ipinasok ni Caydic upang lumaki ang Abante ng San Miguel. Wagi ang San Miguel sa score na 96-83. Best player of the game si Alan Caydic na may 26 points at tumanggap ng 25,000 pesos na cash prize. Nagpapasalamat ako unang-una sa lahat ng mga sumuporta. Nakita mo naman yung mga old fans namin nandito. And it's more than the result, more than the physical play, saka yung kung sino nanalo at natalo. Yung solidarity talaga ang nakakatuwa. At nakita namin yung mga old, yung mga followers namin, pamilya, yung old team supporters. Ando, nakakatuwa. Reunion talaga. Nanguna naman sa Alaska Aces sina Willie Miller na may 21 points at si Johnny the Flying A. Barrientos na may double-double na 11 points at 11 rebounds. The feeling is parang bumalik yung pagkabata eh. The starting five, it took them like 2-3 minutes before they got into the groove. Tapos yung mga nasa bench sabi nila, it's coming back, coach, it's coming back. Parang nagkaroon na amnesia, bumalik na yung triangle ulit. Tapos after that, they were having fun. Masaya, enjoy, maraming tao. Hindi kasing galing sila noon, pero masaya pa rin. Parang reunion. Nakakatulong din for a cause, di ba? Tsaka nakakamiss din yung nanonood yung mga maraming tao. Nag-ambag naman si Daniel Defonso ng 14 points, Dondon Tiveros ng 11 points at Denok Miranda ng 17 points. Si Nick Velasco naman ang namayagpag sa board na may 18 rebounds para sa Beermen. Dumagundong naman ang The Big Dome sa sigawan ng fans ng tawagin na ang tinaguriang Manila Clasico o ang mahigpit na rivalry ng Ginebra San Miguel at Pure Foods Hotdogs. Kumamada ng triple-double si 2009 PBA League Most Valuable Player JJ Helterbrand ng 21 points, 10 rebounds, 11 assists at 3 steals upang buhati ng Gene Kings kasama si Vince the Prince Season na may 19 points, 6 rebounds at 1 steal. Nagambag naman si Marlo Aquino ng 15 points, si Noli Locsin 14 points at si Bal David ng 12 points. Samantala, nanguna naman sa Pure Food si Roger Yap na may 27 points at mighty 14 points naman sina Paul Artadi at Tony Boy Espinosa. Yeah, the rivalry talaga lives on and blessed kami at natuloy ulit to. This is for the crowd, for the fans, tapos syempre sa PBA Legends Foundation. Hope may part 2, babawi kami. Dito na rin tayo naging senior citizen sa court na ito, no? Of course, it's nice to reminisce on those days. But what is really more important is the fans enjoyed it. We did it for the fans and to help our less fortunate colleagues. Siyempre, nais ko magpasalamat sa UNTV, Kuya Daniel, sa tulong na binigay niyo po sa amin at sa mga nangangailangan. Tumanggap sina Helterbrand at Hiso ng 25,000 pesos cash prize bilang best player of the game. Ang winning team na San Miguel at Ginebra ay kapwa tumanggap ng tig 100,000 pesos. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines.
Dumagsa ang libo-libong diehard fans ng Philippine Basketball Association o PBA kagabi sa Araneta Coliseum upang muling makita ng personal ang kanilang mga iniidolo sa idinaos sa PBA Legends Return of the Rivals. Ito ang balita ni Joanano. Halos hindi mahulugang karayom kagabi ang Smart Araneta Coliseum dahil libo-libong mga PBA fans ang dumagsa upang saksihan ang natatanging PBA Legends Return of the Rivals. Dito muling nasubukan ang galing at bagsik sa hardcourt ng mga legendary PBA player. Karamihan sa mga fans, alas 8 pa lamang ng umaga, nakapila na sa Smart Araneta upang makita ang kanilang iniidolong basketball players. Bata man o matanda, millennial man o senior citizen, talaga namang halos magsiksikan at naguunahang makakuha ng tiket ang mga diehard fan upang mapanood ang reunion game ng PBA Legends. Isa sa mga matyagang pumila ang 61 anyos na si Tatay Ador. Sa kabila ng kanyang katandaan at dinaramdam sa katawan, hindi niya pinalampas na muling makita ang star players ng Team Ginebra. Die hard. Talagang pinaglalaban ko Ginebra. Talagang pukpukan yan. Age of 71, andito ako. Nalaman ko maglalaro ang Ginebra. Wow na wow. Panalong-panalo. Ang iba namang fans dumayo pa mula sa malalayong probinsya, mapanood lamang ang laro ng mga hinahangaang team sa PBA Legends. Mula pa sa Ilocos Norte, bumiyahe ng mahigit sa 10 oras si John Buwanen para lamang personal na muling makita ang iniidolong mga player. Hindi ramdam ang pagod pag ganitong pagkakataon po ang pupuntahan po. Makita lang po namin ang aming paboritong mga player. Hindi rin nagdalawang isip na lumuwas ng Maynila ang PBA fan na si Lars Xavier mula pa sa Davao. Masaksihan lamang ang PBA Legends Return of the Rivals. Bagaman mas malaki pa ang kanyang ginasto sa plane ticket kumpara sa binayarang entrance fee sa Araneta, hindi ito nakapigil kay Lars upang manood ng basketball game. Nung nalaman ko, pagka after 2 days siguro, kumuha na ng ticket. Makikita ko ulit yung mga idol ko dati ba, na maglalaro ngayon sa San Miguel. Sila Daniel Defonso, sila Sigel, sila Racela. Kung may mga galing sa probinsya, ilang fans rin mula sa abroad ang dumayo pa sa Araneta, masaksihan lamang ng personal ang muling pagsabak ng PBA Legends sa hardcourt. Isa na rito ang Ginebra fan na si Arman Cruz na mula pa sa California, USA. Laking tuwa niya na muling makita at makapagpa-autograph ng jersey kay Ginebra star player Robert Jaworski na labis niyang hinahangaan. Sulit na pinamasahe kasi nakita ko yung idol ko. Mula naman sa Canada, sumadya rin sa Pilipinas ang PBA fan na si Lorenzo De Castro. Kwento niya taong 1992 pa ay super fan na siya ng Ginebra, subalit tanging sa TV niya lamang napapanood ang mga laban ng team. I'm really waited for that. Despite na talagang I'm far away from Philippines. Talagang gusto kong makita si Jaworski. Tagahanga lang ako, hanggang TV lang ako. Ngayon nagkaroon ako pagkakataon para sabihin sa kanila na Ginebra talaga ako. Grand reunion naman kung ituring ng ilang PBA diehard fan ang event dahil muli silang nagkasama-sama kahapon upang suportahan ang mga team na kanilang iniidolo. Salamat sa UNTV kasi nagkaroon sila ng ganitong klaseng game kasi lahat ng mga players na hindi na namin nakikita, makikita namin ngayon, maglalaro sila, lalo na idol namin si Alvin Patrimonio. Nagsilbing family bonding naman para sa ilang mga pamilya mula pa sa iba't ibang mga lugar ang PBA Legends kahapon. Maging ang ilang personalidad sa pamahalaan gaya ni Department of Trade and Industry Secretary Mon Lopez at Senators Joel Villanueva at Sani Angara na mga kapwa basketball fan ay hindi rin nagpahuli sa reunion game ng mga legendary PBA player. Nakakatuwa and we thank the PBA for organizing this. For people of my generation, napakasarap makita ulit yung mga idol namin. Sila Johnny Abarientos, all of these, Mon Fernandez, lahat ng mga ininidolo namin nung bata kami. Amazing. If there's one word to describe it, and that's why we congratulate UNTV for coming up of something like this. Never done before, kaya talagang grabe yung nangyari na to, no? Look at the crowd, look at the reception of our basketball fans. I think this is something we will never ever forget. Nang umarangkada na ang basketball game, umaatikabong hiyawan at cheer ang mga fans sa bawat dribble at shoot ng mga PBA Legends. Napakasaya dahil ang
ng mga, ang prime time ko noon, ito yung mga idol noon, ito yung mga players na pinapanood ko. Napakasaya dahil nakita ko sila uli na malakas pa pala. Dan, saya-saya, sobra. Pangarap ko talagang makita sila uli. Natupad. Isa pa, one more. Naging matagumpay ang Return of the Rivals game ng PBA Legends Foundation sa partnership ng UNTV at pakikipagtulungan ng Philippine Basketball Association o PBA. Inaasahang malaki ang maitutulong ng pondong nalikom sa naturang charity game sa mga dating manlalaro ng PBA na nangangailangan ng tulong. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Balik hardcourt ang mga kilala at mga maituturing na greatest players of all time ng Philippine Basketball Association o PBA. Kahapon, hindi nabigo ang mga fans ng PBA na makita muli ang 4 na koponan na pinakamagagaling na magkakatunggali sa kasaysayan ng PBA. Muling nagtunggali ang Alaska team laban sa San Miguel at Ginebra laban sa Pure Foods team para sa isang adhikain na tulungan ang kanilang mga dating kapwa manlalaro na nangangailangan. Tinawag ang proyekto na ito na Return of the Rivals. Magandang adhikain na makalikom ng pera para makatulong sa mga dating mga manlalaro na medyo pag dumating may karamdaman, may pangangailangan at matutulungan natin sila. Kabuuang 3 million pesos ang ibinigay ng UNTV sa foundation para sa makasaysayang laro na ito. Natuwa naman ang mga manlalaro na maging bahagi sila ng pagtulong sa kapwa. Siyempre, para rin makaipon to, para makatulong tayo sa iba. Ito rin yung masarap na pakiramdam. And lalong-lalo na Manila Classic ang game ngayon. Thank you sa UNTV, PBA for a very successful Return of the Rivals. Baka dumating na kami naman na matulungan So, ibibigay namin lahat ng makakaya namin sa makatulong kami sa foundation namin. It's just nice to be a part of something na parang we're giving back to our fellow players, ex-players. And this is a very worthy cause na naisipan nila Atoy, nila Alan. And big kudos to them, congratulations to them. And for UNTV, for Kuya Daniel, for being a part of this whole program. And I know this is only the beginning. Ayon sa CEO at President ng UNTV na si Kuya Daniel Razon, hindi pa rito natatapos ang pagtulong at suporta sa PBA Legends. Ang ating ginawa ngayon dito sa Return of the Rivals ng PBA Legends is pagsuporta natin doon sa kanilang foundation na tinulungan din natin na ma-organize. At sa awa ng Diyos na umpisahan na nga yung kanilang foundation, and then after that, ito nga follow-up project na ito para magkaroon naman sila ng funding para dun sa mga dating mga manlalaro ng basketball na kailangang tulungan sa medical assistance at iba-iba pang bagay na pwedeng maitulong sa kanila nung mismong foundation ng mga basketballista. Nagsimulang mabuo ang ideya ng pagtatatag ng isang foundation para sa mga retiradong PBA players noong April 2015. Ito ay sa mismong charity game noon sa pagitan ng PBA Legends at UNTV Cup All-Stars para tulungan ng PBA legend na si Avelino Samboy de Skywalker Lim Jr. nang ito ay mag-collapse at makoma sa isang exhibition game noong 2014. 1 million pesos ang unang ibinigay ng UNTV sa naturang charity game bilang tulong sa pagpapagamot kay Samboy Lim. Nasundan pa ito ng 1 milyong piso na seed money na ibinigay ni Kuya Daniel Razon sa samahan ng mga dating profesional na basketballista ng Pilipinas na ngayong taon ay pinalitan na ng PBA Legends Foundation. Sa huli, manalo man o matalo, magkakaribal man sa loob ng basketball court, na ipakita ng PBA Legends ang kanilang pagkakaisa, pagtutulungan at matibay na samahan na hindi nalalaos ng panahon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Quezon City. Ipinamalas ng PBA Legends ang kanilang puso para sa laro at pagtulong sa kapwa sa isinagawang double-header Return of the Rivals exhibition match sa Araneta Coliseum kagabi. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr.
Hinangaan sila noong dekada 90 sa larangan ng Philippine basketball. Laban kung laban ang labanan. At sa muling paghaharap ng PBA Legends sa Return of the Rivals na ginanap sa Araneta Coliseum kagabi, bakas pa rin sa kanilang puso ang paglalaro ng paboritong sports ng mga Pilipino. Nandun pa rin lahat, medyo may konting kalawang lang, pero nandun pa rin yung mga laro nila. A lot different and a lot the same. I mean, our moves are pretty much the same, but they're just slower. But somehow they're still effective. But it's the same. I mean, there's a lot of banging, a lot of physicality, which I enjoyed. I always enjoy that. Masaya dahil sobrang daming tao. Na-miss ko yung ganyang kadaming crowd na nag-cheer sa'yo while you're playing. Bukod sa kasiyahang dulot ng reunion game, gaya ng dati, seryoso pa rin ang mga player, pati na ang mga coach pagdating sa hardcourt. Considering their age, I would take my hats off to them. Although yung iba, kulang na, wala na talaga sa kondisyon, no? But they tried their best and everybody had fun. Seryoso, lahat. Nagano naman naglaro, hindi naman nagbibigayan eh. Naglalaro talaga. Saka ang nasa ulo nila, gusto nila mapakita sa tao na para masaya ang tao. Maglaro sila ng hindi kagaya nung laro-laro lang bigayan. Time to time, nakaka-execute kami ng triangle offense. But hindi na siya kagaya dati dahil nawala na yung timings, nawala na yung speed, and wala na yung reaction. Pero gusto namin gawin, wala, yung katawan namin ay nasumunod. Lalong pinatatag ng nasa 20 taong nagdaan ang samahan ng mga manlalaro at ang malasakit sa bawat isa. At sa pagkakatatag ng PBA Legends Foundation Incorporated, nagkaroon ng mabuting pagkakataon ng mga dating PBA star na matulungan ng mga kapwa basketbolista na nangangailangan ng tulong medikal. Good job to everyone kasi talagang nandun yung heart nila to serve talaga and to give back to the PBA Legends Foundation and to the fans. Kaya lahat nag-prepare for this one. Hope may part 2, babawi kami. Maganda yung layunin. They got to do their best to make it happen. Meaning, if there's help, use that help for those that really need it. Yun ang pinaka-critical dyan. Hindi naman dito nagtatapos ang pag-alalay ni Kuya Daniel Razon dahil aabangan din ang iba pang proyekto ng grupo para sa mga alamat ng Philippine basketball. Kung paloloobin ng Panginoon ay matutuloy-tuloy din natin sa mga darating pang panahon na magkaroon din sila ng chance uli na makapaglaro sa isang maliit na liga na naglalayon din na sumuporta doon sa kanilang mga tinutulungan na mga dating manlalaro at maging sa iba pang institutions na ire-represent nila. Asher Gadapan Jr., UNTV News and Rescue, Philippines. Padadalhan na ng Commission on Elections o COMELEC ng sulat o notice of violation ngayong linggo ang mga kandidatong may illegal campaign posters. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Naidokumento na ng Commission on Elections ang lahat ng mga nakita nilang paglabag ng mga kandidato sa pagpapaskil ng campaign posters sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Ngayong linggo, ipapadala na ng COMELEC Education and Information Department o COMELEC EID ang mga sulat o notice of violation sa mga election officers upang maipaalam sa mga kandidatong may illegal campaign posters. Katatapos lang ng documentation namin, sa ngayon hinahanda natin yung pagbabaklas. But at the same time, hinahanda na rin yung mga sulat doon sa mga kandidatong na-monitor natin na merong mga malalaking billboard at malalaking poster. Ayon pa kay Director James Jimenez, karaniwang nalabag ng ilang mga tumatakbong senador at party list groups ay ang pagpapaskil sa maling lugar o labas ng common poster area. Mayroon ding mga nagpaskil ng mga naglalakihang campaign posters na lagpas sa pinapayagang sukat ng poll body. There are some places kung saan sa palibot ng common poster area kung saan bawal, punong-puno ng poster, pero yung common poster area walang laman. So that should tell you that the most common violation really is posting out of place. Pero ayon sa COMELEC, mas marami ang campaign posters ng mga local candidates na kung saan-saan lang nakapaskil. Paalala ng COMELEC, sa March 29 pa ang simula ng kampanya sa lokal na halalan, kaya't dapat baklasin ang mga ito. May kanya-kanya ng toka ang mga election officer para dito. Yung mga election officer,
para magtanggal ng materials, and then yung regional director para ma-inform yung candidates. Magkakaroon ng evaluation doon sa regional at saka local offices, no, to determine kung nagkaroon ng compliance doon sa warning, doon sa sulat. Samantala, tapos ang maimprenta ang tinatayang 1.2 million ballots para sa overseas absentee voting na isasagawa sa April 13 hanggang May 13, 2019. Ipadadala na ang mga ito sa iba't ibang voting station, konsulada at embahada sa iba't ibang bansang may botanteng Pilipino. Patuloy naman ang pag-iimprenta ngayon ng mga balotang gagamitin sa Mindanao. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Muling nilinaw ng Commission on Elections o COMELEC na hindi nila maaaring pakialaman kung naaayon pa sa kanilang kakayahan ang paggastos ng mga kandidato sa advertisement, lalo na yung mga ginawa bago magsimula ang campaign period. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, wala naman silang kapangyarihan na busisiin pa ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga ito. Karamihan din anya sa mga kandidato ay may kanya-kanyang donor o contributor, kaya madalas ay hindi naman sila o hindi nila sariling pera ang inilalabas sa pangangampanya. Ang naturang pahayag ay ginawa ng COMELEC kasunod ng inilabas na report ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ patungkol sa umano'y sobra-sobrang paggastos ng ilang senatorial candidates sa political advertisements. Magtataas ang presyo ng produktong petrolyo simula alas 6 ng umaga bukas. Ayon sa mga industry players, 70 centavos per liter ang itataas sa kada litro ng diesel at gasoline, habang 35 centavos per liter naman sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, bunsod ito ng pagtaas sa presyo ng ethanol, isang sangkap ng paggawa ng petrolyo. Nakadagdag pa rito ang adjustment sa presyo ng krudo sa world market. Sa ibang balita, bad news dahil tumaas ang presyo ng ilang pangunahing bilihin sa merkado batay sa inilabas na Suggested Retail Price o SRP ng Department of Trade and Industry o DTI. Ito ang balita ni Monokson. Sa kalalabas lamang na bagong listahan ng Suggested Retail Price ng Department of Trade and Industry, mapapansin na tumaas ang presyo ng ilang pangunahing bilihin. Halos lahat ng uri ng gatas ay tumaas ng 50 sentimo hanggang 1 peso and 20 centavos. Kabilang dito ang condensed milk o kondensada, evaporated milk o evaporada at powdered milk. Isang kilalang brand naman ng gatas ang nagtaas ng mahigit 6 na piso mula sa dating presyo nito na 57 pesos. Nagtaasan din ang presyo ng ilang brand ng sardinas mula 40 centavos hanggang 1 peso and 75 centavos. Tumaas rin ang mga iodized salt ng 50 centavos hanggang mahigit 2 piso. Isang brand naman ng sabon ang nagtaas ng 75 centavos. Samantala, wala namang paggalaw sa presyo ng 3-in-1 coffee, tinapay, instant noodles, bottled water, kandila, toilet soap at baterya. Ayon sa Department of Trade and Industry, ang mga produktong nagtaas ay mga nakabinbing aplikasyon noon pang nakaraang taon nang ideklara nilang hindi muna sila tatanggap ng anumang request for increase sa loob ng 3 buwan. Pinipilit natin talagang ibaba ang presyo as much as possible na kung pwedeng mag-roll back but because of the 3 months hold-off period, hindi tayo maka-roll back ng presyo. So, and DTI makes sure na kung hindi talaga justified ang reasons nila for increasing their prices, hindi natin ipapa-increase talaga. Ayon naman sa isang consumer group, hindi dapat inaprubahan ang dagdag presyo dahil sasalungat ito sa target ng administrasyon na 2 to 4% inflation rate. Dapat po kasi tutok ang pamahalaan, no? Kung may target tayo, target to yun sa lahat. No? Kung may pagtaas presyo, lalampas na naman tayo sa 4%. So ano pong ating naging lesson learned sa nangyari po noong isang taon? Sa 264 na mga produktong nasa listahan ng DTI sa Suggested Retail Price, nasa 59 lamang ang nagtaas ng presyo. Ang dagdag presyo ay epektibo na simula pa noong nakaraang Miyerkules, February 13. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Walang ipon ng higit kalahati sa mga overseas Filipino workers o OFWs batay sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya't isa sa mga proyekto ngayon ng pamahalaan na maturuan sila ng mga paraan upang makapag-ipon. Ito ang balita ni May Bermudez.
3 oras lang ang tulog kada araw ng domestic helper na si Sheila sa bansang Saudi Arabia. Ayon sa kanya, lahat ng kanyang sakripisyo sa ibang bansa ay para sa kanyang 8 anak. Pero sa kabila ng pagkakandakuba at magpapakapuyat niya sa pagtatrabaho abroad, aminado si Sheila na wala pa silang ipon at walang bank account. Hindi na rin kasi kailangan pag kada sahod ko, lumilipad din dito yung pera. Panggas nila, nag-aaral yung mga anak ko, ilan yung nag-aaral. Pero pangarap ni Sheila at ng kanyang pamilya na makapagpundar ng sarili nilang bahay. Hindi lang pag nakaalis ka ng 2 taon, makakabili ka agad ng bahay, di ba? Sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, 35.5% lamang ng mga overseas Filipino workers ang nakakapag-ipon mula sa kanilang kita. Pero 5% lamang sa mga ito ang nakakapag-invest o namumuhunan. Samantalang 78% ng pamilya ng OFW ang nakatuon ng sweldo sa pagkain at panggastos at 2% lamang ng mga pamilya ng OFW ang nakakapag-ipon. 98% talaga ng families, kung ano yung nare-receive nilang remittances, ini-spend nila talaga for ginagastos nila, meaning to say. So that's where yun yung sinasabing walang 10%. For the families yun kasi sila yung beneficiaries of the remittances. Observation namin, mas nakaka-cope dun sa distressful situation ng naudlot yung kontrata, kailangan bumalik. Yung mga nakapagplano, nakapag-impok, nakapag-invest. At yung mga hindi nagawa yun yung talagang nagsa-struggle and therefore need to cling to government programs, basic services. Kaya't payo ng mga eksperto, magtabi ng 10% ng kita bilang savings. Pagdating naman ng pera sa pamilya sa Pilipinas, ay dapat ding magtabi ang mga ito ng 10% ng remittance. Mahalagang magkaroon din ng goal o ng nais na ipundar tulad ng sasakyan o bahay para lalong ma-inspire sa pag-iipon. Matutong mag-invest sa negosyo. Mahalaga ring tandaan na iwasang mangutang ng sobra sa kinikita. Kung di kayang hindi mangutang, iwasan ng 5-6 at bayaran ito agad para hindi malubog. Kung wala namang talent sa pagnenegosyo, mag-aral ng skill para maging employable pa rin pag bumalik sa Pilipinas. Siyempre yung savings mo ilalagay mo sa bangko, siguro savings account. Pero dapat hindi mo iiwan doon. Dapat i-invest mo ito sa iba't ibang instruments, no? May Bermudez, UNTV News and Rescue, Manila. Mahigit 1 linggo bago ang Grand Finals ng Wishcovery Season 2, The Singer and the Song, ipinakita ng finalist mula sa Camp Boy Christopher na si Angelica Bermoy na karapat dapat siyang maging representante ng kanilang kampo sa isinagawang home concert nito sa Davao City. Ito ang balita ni Mirasol Labugadil. Ito ang sumalubong kay Wishcovery Season 2 The Singer and the Song Grand Finalist Angelica Bermoy paglabas sa entablado para sa natatanging pagtatanghal para sa kanyang mga kababayan sa isinagawang home concert nito sa Davao City kagabi. We love you, Angelica! Muling ipinakita ni Angelica na karapat-dapat siya na maging finalist sa first and biggest online singing competition sa bansa. Si Angelica ang pambato ng Camp Boy Christopher sa Grand Finals ng Wishcovery Season 2 at mag-i-interpret ng kantang sinulat mismo ng composer Wishcoverer. Hindi makapaniwala si Angelica na makakaabot siya hanggang sa Grand Finals at nagkaroon pa ng sariling concert. Wala jud ko na-expect na ako'y makuha ni Sir Boy na magiging grand finalist sa amo ang camp. Feel na ko marag kanang miracle jud ang nahitabo sa ko aba. Kay gina-pray pud baya pud nako habang nag-undergo ang competition, gina-pray pud nako na ako'y makuha. Muli namang ipinahayag ni composer Wishcoverer Boy Christopher ang paghanga sa talento ng Davaoeña singer at sa nakitang mga improvement nito. Tiwala itong malayo ang mararating ni Angelica sa music industry. Kakaiba siya at saka nakita ko sa kanya yung
yung pag kumakanta siya nasa puso niya. Tsaka yung style niya, kakaiba rin. At bukod sa maganda si Angelica, mabait pa. Yung in and out niya, napakabait na bata. Proud naman ang mga kaanak ni Angelica sa mga achievement nito at nagbigay ng payo para sa young artist. Stay on the ground lang. Kung unsa may madaganon ani, ayaw kalimot ang taas niya. Una, nagpasalamat ko sa Ginoo kay ang kina Steven Stone na maguni niya nga murag maabot naman gud ang iyang pangarap niya. Ang wish ko lang pag-abot sa grand final nila, tagaan ra siya maayong performance sa Ginoo, dagag mga viewers nga mo like sa iyang page. Nya good luck sa iya. Nanawagan naman ang Dabaweña Powerhouse sa kanyang mga taga-suporta na makaisa sa power viewing na nagsimula na kaninang tanghali ng kanyang awitin at original composition ng kanyang coach na si Boy Christopher. Matatagpuan ito sa YouTube account ng Wish 1075. Apat na sulok ng mundo'y bilib sa'yo. Sa unos bagyo't wala'y di ka napapatalo, diba? Mirasol Abugadil, UNTV, News and Rescue. Unti-unti nang nakikilala ang pagkain Pinoy sa Moscow, Russia dahil sa first ever Filipino restaurant na naitayo doon. Ito ang balita ni Katie Martinez. Patok ngayon sa Moscow, Russia, ang mga pagkaing Pinoy na inihahain ng kauna-unahang Filipino restaurant dito. Ayon kay Michael Angara na may-ari ng restaurant, itinayo niya ang negosyo dahil wala pang restaurant o kainan dito na nag-aalok ng pagkaing Pinoy. Kasi una, naisip ko dahil wala sa Moscow, walang kahit isang Pilipinong cafe, fast food o restaurant. Subalit hindi naging madali ang proseso upang makakuha ng permit para sa naturang negosyo. Bukod pa, ang matinding kompetisyon sa establisado ng mga restaurants dito. Mahirap dahil unang-una walang Filipino products, mostly here. Pangalawa, hindi kilala yung Filipino cuisine dito sa Russia. Gayunpaman, matagumpay na naitayo ang kanyang negosyo kung saan isa rin siya sa mga cook, katulong ang isa nating kababayan at isang kasosyong Russian. Ilan sa mga ino-offer nila ay ang paboritong pagkain ng mga Pinoy gaya ng kare-kare, sinigang na hipon, bulalo, okoy, lumpia at siopaw. So it was the first time when I tasted the Philippine food and I think it's perfect and I enjoy it very well because it's it's rather unusual for Russia to see this Philippines is rather far from here. It's a beautiful place, I know about it, and the food also the beautiful the same as the islands. I taste ukoy. I know that's also local, rather nice. It's shrimps. At syempre pa, tuwang-tuwa rin ang ating mga kababayan sapagkat nakarating na sa dakong ito ang mga paborito at ipinagmamalaki nating lutong Pinoy. Feeling ko nasa Pilipinas ako, ang sarap-sarap ng bulalo at yung bangos, super, ang sarap, wala akong masabi. Masarap ang pagkain nila, very affordable po sa bulsa natin. Wala talaga akong ibang masasabi kundi tangkilikin niyo po. Ayon kay Ambassador Carlos Sorrenta, makakatulong ito upang lalo pa tayong mapalapit sa mga Ruso. Malaking bagay ho ang magagawa nito dahil madami na hong, although tayo po ay sanay sa lutong bahay, masashare na natin sa mga Russians, sa Russian society, ang ating mga putahe, ang ating pagkain. At ito lahat ay palagay ko ay lalong tataas ang tingin at appreciation ho sa atin ng ating mga kaibigan dito sa Russia pag natikman nila ang ating pagkain. Para kay Michael, nakakataba ng puso na makitang tinatangkilik ng mga Ruso ang ating produkto. Masarap po sa pakiramdam dahil naisishare ko yung hindi lang yung pagkain, yung kultura natin, yung pagiging hospitality.
tsaka yung mga products na nakikita, naka-display dito, it's part of introducing Filipino culture. Ang Filipino kape na ito ay nagsimula noong Pebrero 1 at bukas araw-araw mula alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Catherine Martinez, UNTV News and Rescue, Moscow, Russia.